Ngayon, precisely ikaw ang pinili, Saldi ko, dahil marami kang sabit. Pag mga ganyang mga errand boy, ang mga pinipili ng mga magnanakaw na yan, ay yung mga pinakamaraming sabit, kaya para madaling ilaglag. Si Torre. Dahil maraming Just sabit like si Torre. Diba? Maraming sabit si Torre. Ano ba si Torre? Bakit ba nila kinuro si Torre? Baka si Torre ay na persona ng gata sa isang maliit na lungsod. Hindi mo nakikita yung strategy ng gobyernong ito tuwing meron silang itatapon na tao na dati nilang kaklose. Anong ginawa nila kay Vic Rodriguez? Girl, nung panahon na gusto nilang sirain si Vic Rodriguez, anong ginawa nila? Gusto nila i-convince yung mga tao. Pinunta nila yung mga vlogger, sabi nila, kasi si Vic kasi nagnakaw ng campaign funds. Sabi ko, bakit hindi nyo ilabas yan? Kung totoo yan, ginaganong ko. Alam mo ba ako ang, ikaw ba nasabihan ka rin ng ganyan, na ganun si Vic Rodriguez? Di ba? Nung nagkukuha sila ng maninira kay Vic Rodriguez, nung panahon na yon, nasabi ko, bakit di kayo magpalabas kung totoo yan, ganyan. Tapos hindi nila palabas. Hanggang, baka 2025 na ngayon, wala pa rin sila mailabas. Correct. And it could have been, nung election, it could have been used to really ruin Vic Rodriguez altogether. Kurap kay! Pwede ka nila itapon. Hindi ba? Pwede ka nila itapon. O, kita mo yung isa natin. Well, tinatapon na siya now, di ba? Tinatapon na siya now. Tinatapon ka na ngayon. Di ba? Pwede ka na, di ba? Kaya nga, bakit ayaw nila kay Sara? Bakit galit sila kay Sara? Because Sara don't want to play their game. Kaya siya ang unang binarubal. Ang gaga ka, malinis ka masyado. Asan dumihan ka nga namin. Hindi ba? Ganyan naman yan. That's how these people play. Pa lang talaga, kamkaman na. Oo, kamkaman na. Diyos ko. Habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Nakakaloka to kasi ito yung part na ito yung napanood mo na ba yung buong video, Sas? Paano ko mapapanood? Hindi naman accessible nga, di ba yung okay. So, teka, ipi-play ko ulit dun sa part 1. So we can react by part. Hello po everyone, binabati po ang lahat. Ako po ay nasa I'm actually currently billeted across number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Iba ang araw dito, madam. Iba. Iba ang araw dyan. Merong may peso sign. Ay, girl, billion worth of sunshine. Nakakaloka. Ayun. Gusto mo start natin ulit, i-restart ulit para makita mo yung buong video. Hindi na, yung na lang, yung medyo middle na kasi parang hindi ata kompleto yung nakita ko. So parang medyo ito. Tama lang naman. Ito yung start. Ito sa part 1. Yan. Hindi na, huwag natin ulit-ulitin. Paulit-ulit. Sige, bilisan na lang natin para, Eme. Ayan. Wait. Hello sa mga bumabati sa akin. Ayan. So, paano ito Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, dito na tayo. Hala, ayan, nag-stuck yung internet ko. Teka lang ha. Ibinabahagi. Ayan. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat,
Sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos. Alam mo, kung nakikinig mo ng mga taga-subay, ang mga tao ni Saldico sa atin ngayon, kung meron man, ganito kasi yan, no, Saldi. Yung sinasabi mo kasi na wala ka natatanggap na pera. Okay, wala ka natatanggap na pera. Napupunta lang sa lahat. It's not believable. Okay. Bakit, why, kailangan bigyan mo kami ng rason, bakit ka pumayag maging delivery boy ng kickback? Oo, sabihin na lang niya na because yun yung what are you going to what are you gonna get by becoming a delivery boy? Oo, what's in it for you para maging delivery boy ka? Kasi ngayon, Saldi and friends, okay? Kasi I'm pretty sure, no, Joey, yung kumontak sa'yo na anonymous, kinontak din ako. Ang sabi nila, gusto lang nila ng hindi naman nila sinasabi leniency. Gusto lang nila ng leniency. Gusto lang nilang makauwi ng buhay sa Pilipinas. Yun yung sinasabi. Exactly. So, ibig sabihin, okay lang sa kanila makulong. Basta makauwi ng buhay. Oo. Ang eksena, ang dami, that makes it not yet that 100% believable. Kasi meron ka hindi inaamin. Yeah, correct. Kapag tell all ka, aminin mo na, sabihin mo na kaya ka pumayag na maging delivery boy kasi sinabihan naman kami na we can take whatever we want if they're na pwedeng yung company mo is pwedeng magbag ng mga kontrata, which is more believable. No? Correct. Which is actually, what you're actually doing, Saldi and friends, sa pagkinin natin yung mga kontrata, ang daming napupunta sa SunWest. Ngayon, ang tanong dyan is bakit, yan siguro ang dahilan kung bakit ka pumapayag maging delivery boy. Kasi, pinakulimbat ka rin. Yung mga supply contracts, kayo ang nakakakuha. Mga medical supply contracts, kayo ang nakakakuha. Lahat ng LGU, kiniliente nyo na. Diba? Yeah. So parang ang mangyari niyan is imbis na pigilan ka ni BBM, ginamit ka na lang ni BBM for his own nefarious purposes. Correct. At yung mga madalas magamit, syempre, medyo kilala ko itong mga taong to, Joey, no? Itong mga nandyan. Meron talagang requirement niya na kailangan halang ka. Para makapasok ka ng kanilang circle of life. O parang yung sinabi nga ng isang mong best friend, si Kathy, di ba? Pag nandun ka sa kasama nila, kailangan makisingkot ka rin. Kung di makisingkot, you don't belong. So it's like something like that. Okay? It's something like that na kailangan maging halang. Kaya siguro hindi naman nagtagal kasi hindi kasi halang ang bituka ko eh. Kasi kung halang lang ang bituka ko, hindi na ako hingi sa inyo ng mga abuloy. True. Bakla nag-around the world na lang ako ngayon. Girl, ganung level. Hindi na ako nagpapakapuyat para tapusin ang PhD ko or whatever. So they require halangness. Okay? So Saldi ko, kaya kanila kinuha dahil halang ang bituka mo. As simple as that. Okay?
You were doing hindi po pwede, may quid pro quo ito. Hindi po pwede na parang pumayag ka lang maging utusan, delivery boy ng walang kapalit. Of course you're getting some benefit out of it, 'di ba? Hindi ba, mga friends, kailangan di ba sabi nga nila, ang saying, in a land of blind men, the one-eyed man is king. So, sabihin, kinakabulag kayong lahat. Kasi, kung sino may undue advantage, siya ang makakakulimba, siya ang magiging star. So, ngayon, yung mga nasa paligid niya, lahat yan, dapat halang. Okay? Kasi, kung may hindi halang dyan, tapos nakikita niya yung mga ginagawa, bakla, kaya niyang i-explode lahat. Ngayon, wala makapag-explode. Bakit? Kasi, lahat naging halang. Ikaw ba naman, tapalan ka ba na magkano ba gusto mo? Ganyan sila magsalita. Parang ang kanilang offer parati is name your price. And I know this for a fact, dahil ganun din, kasi may nagkukwento sa akin before na malapit din sa kanila, na malapit din sa akin before. Ganyan sila. They can easily offer you money. Okay? Parating actually, 2 tao na nakapagsabi sa akin. Okay? Pareho close sa kanila at kakilala ko rin. Okay? Na ganun sila. Name your price. Name your price. Ganyan parating sa kanila. Ang kanilang eksena. So, that's why they can that's why they can drop them unceremoniously. Kasi parang ang feeling nila, bayad ka naman eh. Exactly. Diba? They can drop you. Halimbawa, di ba lumutang yung corruption. The corruption is unmistakable. So, kailangan may ba-blame. Kung hindi kayo ilalaglag ni BBM lahat, sa kanya mapupunta. So, he needs to look like a hero. Kaya yung sinasabi ni Vince Dizon na, siya nagpasabog nito, bakit naman siya magiging involved? Pero pwede ba ikaw nagpasabog tapos hindi ka involved? Yeah, it's very possible. Because if you would like to stop the buck from reaching you, ikaw na magpasabog. Tapos ilaglag mo na lang yung mga lower, hindi naman nila pwedeng ibato towards you. Yung paano naman nila ibabato towards you? Yung eksena, sira na sila. Hindi ba? Kaya nga, alam mo, Saldi, huwag ka na magsabi na, kunwari, innocent ka. Correct. Huwag mo nang palabasin na you are an innocent person when it comes to corruption. You could have say na kaya ka kinuha na para maging corrupt because you've been involved in a lot of corrupt practices and you are precisely disposable right now to them because corrupt ka eh. Pwede ka nila itapon. Hindi ba? Pwede ka nila itapon. O, kita mo yung isa natin. Well, tinatapon na siya now, di ba? Tinatapon na siya now. Tinatapon ka na ngayon. Di ba? Pwede ka na, di ba? Kaya nga, bakit ayaw nila kay Sara? Bakit galit sila kay Sara? Because Sara don't want to play their game. Kaya siya ang unang binarubal. Ang gaga ka, malinis ka masyado. Asan dumihan ka nga namin. Hindi ba? Ganyan naman yan. That's how these people play their dirty game. So, huwag ka na magmaang-maangan na wala kang kinalaman sa mga corruption. Meron ka. There is, you did something wrong. You are precisely... Nagsasalita yung speaker ko. Okay, Char. Okay. Kikinig ka, Char. Ang eksena, aminin mo na lang na you're corrupt, you did this, etc. And the people would believe you more. At wala nang lusot doon kasi you shouldn't be afraid of your own shadow. You shouldn't feel you shouldn't unang-una, hindi ka makakapasok sa ganyang gawain kung hindi ka madumi. Correct. Bakit ka? In fact, when he started doing all this, he's not absolved. In fact, sabi ko, gusto ko pa rin kitang makulong, di ba? But whatever it is that you're giving us, some information or verifiable,
some information are logically connected. Sige, let's take that. But it doesn't mean you're going to be absolved. It doesn't mean that you're going to be it doesn't mean you're going to be treated like a hero here. Kasi strongly advised rin kasi ng lawyer to si Saldico eh. Yung lawyer niya dito sa Pilipinas, ini-interview eh. And it looks like talagang parang calculated talaga itong itong mga pasabog-pasabog calculated niya. Talaga. Siguro merong pag-negotiation nagaganap sa yes. on the side, ganyan. Pero at this point, do you think that they can be negotiated with at this point in your life? Diba? At this point of your career. Kaya siguro nabahala na sila ni speaker kasi ang gagawin nila siguro, mahina na yung kaso. Tapos, para kung makasuhan ka man, kaya mo siya ma-dismiss, diba? Kaagad, pa-dismiss kaagad ng demurrer of evidence, etc. Kasi, baka may mga ganong eksenang levels. Pero, ang totoo niyan is, ako naniniwala ako kay Saldico. Yung kinakwento niya. Kaso, ang problema kasi sa mga pa-ebas ni Saldico, bakit ang eksena mo is ginamit ka lang na innocent unison ka lang dyan, ginamit ka lang, ginamit ka precisely because halang ka rin. True. Hindi ka naman yung mga unwitting drug mule. Alam mo yung mga yung nalagyan yung bag mo tapos kukunin na nila yung bag mo pagdating sa ibang airport pero hindi mo alam. Yung unwitting ba? Hindi ka naman siguro unwitting bed, binilang mo, nilagyan mo pa ng post-it yung mga maleta. Mga maleta. So, ibig sabihin, you spend time on this na meron kang kapalit. Bakla, ikaw ba papayag ka ba? Halang ang kaluluwa mo, the mere fact that you allowed yourself to be an errand boy. Yes, diba? Exactly. Hindi ka naman naghihirap. Hindi ka naman naghihirap na kailangan mo ng trabaho. Mapera ka na eh. Even before the BBM administration, marami ka ng pera. Alam niyo yung eksena ng gano'n? Siguro may explain ko yung tipong okay, napasok ka sa ganyang gawain dahil kailangan mo ng pera, ganyan. Pero bakla hindi mo naman kailangan ng pera eh. Correct. So, ibig sabihin, halang ka lang talaga. There is nothing that could excuse what you did. Okay? Doon na tayo. Pero ang kailangan namin, kaso ikaw ang involved doon sa scene of the crime. That's why all eyes are on you. Pero in order for you to be believable, talaga, Saldi, makuha mo talaga yung, alam mo yun, talagang makuha mo talaga swak na swak. Mag-tell all ka na kaya ka naging errand boy because ito ang mga kapalit. Nangyari dyan. Diba? Ayun na nga. Kasi nga, yung mga nakapaligid sa Pangulo, pilit nililihis sa kanya. Pero the thing is, hindi tanga ang taong bayan. Hindi ka girl, kahit magtanong ka sa palengke, maniniwala ba kayo na yung presidente nalusukan ng trabahador niya ng 100 billion. Baka masampal ka ng nagtitinda sa palengke. Hindi nga sila malusukan ng 50 pesos. 100 billion. 100 billion tapos meron kang 4 billion na confidence fund. Wala kang alam na ginagamit yung pangalan mo. Hindi man lang sinabi sa ni Martin Romualdez, oy, si ano na lumapit para sa akin. Hindi kayo nag-uusap. So, alam mo yun, the effort of Ping Lacson to cut the ladder of crime leading to BBM ends up so ridiculous, so badly written. You know, alam mo yung parang kang tinanong ng nanay mo, saan ka naggaling kagabi? Tapos gumawa ka yung sa sobrang na-shock ka. Alam mo yung pagdating mo ng bahay, tapos akala mo tulog ng lahat. True. Pagdating mo ng bahay, akala mo tulog ng lahat, tapos na-tsempuhan, na kumukuha ng tubig yung magulang mo. Tapos nakita ko, huli ka. Bigla ka nahuli, tapos bigla, meron po yung review. Anong review? Exam review. Yung ganong level.
Alam mo yung Oo. tuloy na, ganong level na excuse ang ginagawa ni Ping Lacson ngayon. Nahuli ka na, kaso akala mo tulong lang lahat. Hindi ka nakagawa ng maayos na excuse. Biglang, pagka gano'n mo nakita yung magulang mo, sabi mo, andun pala. Meron po kasi kaming review exam po kasi next week. Tapos nakalimutan mo na summer pala. True. Diba? Nakakaloka. So anyway, if you remember, di ba si Saldico, pinangalanan siya ni Chu, ni DA Secretary. Di ba na siya ay gusto magkaroon ng concession. Magalit ka dun, si DA Secretary, nagagalit siya kay Saldico because Saldico wants a quota share sa fishing. Diba? So come to think of it, baka isa yun dun sa mga inaakala ni Saldico na dapat mapagbigyan ako dito kasi errand boy ako eh. Diba? Naalala niyo yun? Hindi pa lumalabas si Saldico. So si DA Secretary wanted to get a fishing share, okay? Saldico wanted to get a fishing share para sa bagong business niya siguro, sa fishing business niya or whatsoever, ganyan. And then, Laurel Chu, yung DA Secretary, inisplok niya tong si Saldico. Actually, that part is a crack to the circle na it means that Saldico is not really accepted doon sa circle nila BBM. Hindi talaga siya. Pansin mo, Sas, di ba? Kasi hindi talaga siya accepted. Kasi yung barkadahan na yun, mga elite barkadahan yun sila Toby Chanco. Hindi talaga hindi magiging accepted si Saldico sa kanila because Saldico is just another probinsyano. Hindi siya old money. Saldico is not old money. Okay? Ano lang siya, parang putang inan to. Alam mo, merong mga old money na magnanakaw at may mga new money na magnanakaw. The old money na mga magnanakaw, they hate the new money na magnanakaw. Correct. Why? Because it's just the way things are in Manila. The old rich hates the new rich. Okay? Correct. Kaya yung mga old rich, magkakampi-kampi yan pagka merong bagong magnanakaw. Yes, whether you get your money in a legal or illegal way, the old rich will hate you. Okay? They don't like you. They don't care who you are at gagamitin ka lang nila. Okay? So ito ngayon, hindi tanggap si Saldico sa circle. Hindi talaga siya matatanggap kasi unang-una, baka si Saldico rin na hindi sumisinghot. Okay. Mukha namang hindi sumisinghot si Saldico. Hindi sumisinghot Oo. Mukhang hindi sumisinghot si Saldico kasi wala naman siya mga involuntary muscle movement. And ang eksena pa niyan, yun lang ang eksena. They hate the new rich. They hate lahat ng new rich, new power, new whatever. You are hated. Yeah. You are hated. Kita mo, why is Duterte hated? Because Duterte is a new power. Parang bakit ka eksena? Hindi ka naman old rich. Ganyan yung mga yan. Ganyan ang kanila. Kaya nga yung assignment niya, Kaya nga yung assignment niya is very boy. Diba? Yung boy sa bahay. Taga-deliver. Yeah, si Saldico. Taga-deliver. Bakit? Taga-deliver. Kita mo, inuutusan siya ni Romualdez. Inuutusan siya ni Romualdez. So, ngayon naman siya, papayag ka. Can you imagine, you're a congressman and you allowed yourself to be an errand boy. May kapalit yan. Pwede ba yun? Congressman ka, tapos you will ingratiate yourself in order to be the errand boy of the president. Ngayon, precisely, ikaw ang pinili, Saldico, dahil marami kang sabit. Pag mga ganyang mga errand boy, ang mga pinipili ng mga magnanakaw na yan, ay yung mga pinakamaraming sabit, kaya para madaling ilaglag. Kita mo, bakit ang dali-dali nilang ilaglag si PNP chief?
Torre. Si Torre. Dahil maraming Just sabi like si that, Torre. di ba? Maraming sabi si Torre. Ano ba si Torre? Bakit ba nila kinuro si Torre? Bakla si Torre ay na persona ng gata sa isang maliit na lungsod. Because precisely, ginagamit niya yung kanyang ganyang pagiging police in order for political, for political purposes. Ginagamit siya ng mga politiko doon sa maliit na lungsod. Kaya siya na persona non grata. Ngayon, perfect. Correct. Gusto namin yung ganyan, yung ipapagamit. Perfect. Diba? Kaya perfect siya. Perfect profile. Lahat ng mga yan, okay, they would like someone na halang ang bituka. Will do everything for money. If you dangle money in front of them, they will get so high. Bakit ko to alam? Because that is really the mentality of the guy. I spoke with the guy before, no? Sabi ko, akala ko pa naman busila ang puso nito. Sabi ko sa kanya, sir kailangan pagdating ng foreign policy ninyo, kailangan centralizing messaging. Hindi katulad nung panahon ni PRD na may policy na, tapos yung mga ibang mga niya, iba-iba yung sinasabi. Tapos sabi niya sa akin, alam mo kung bakit ganyan? Sabi ko, hindi. Sabi niya, napabuntong hininga na lang siya at sinabi na lang niya na money. So he knows how people in the government works. You give them money, get the people who are desperate for money, and those will be your best people, not because that they are the best people to do government work, but because your dirty jobs. They're the best people. Because they're best to do the dirty job, and then they're disposable. Can easily be thrown away. Ngayon, pag wala ka dun sa profile na yun, wala, they will not like you. Kaya ngayon, si Saldi ko, corner siya. Kasi nagpagamit siya eh. Tapos, lang din kasi siya. Kaya, alam mo yun, maraming duming maibabato sa kanya. Hindi niyo makikita yung strategy ng gobyernong ito tuwing meron silang itatapon na tao na dati nilang ka-close. Anong ginawa nila kay Vic Rodriguez? Girl, nung panahon na gusto nilang sirain si Vic Rodriguez, anong ginawa nila? Gusto nila i-convince yung mga tao. Pinunta nila yung mga vloggers, sabi nila, kasi si Vic kasi nagnakaw ng campaign funds. Sabi ko, bakit hindi nyo ilabas yan? Kung totoo yan, ginaganong ko. Alam mo ba ako ang, ikaw ba nasabihan ka rin ng ganyan, na ganun si Vic Rodriguez? Di ba? Nung nagkukuha sila ng maninira kay Vic Rodriguez, nung panahon na yon, na sabi ko, bakit di kayo magpalabas kung totoo yan, ganyan. Tapos hindi nila palabas hanggang baka 2025 na ngayon, wala pa rin sila mailabas. Correct. And it could have been, nung election, it could have been used to really ruin Vic Rodriguez altogether. Pero hindi nga nila mailabas. Wala silang mailabas about kay Vic. So, ibig sabihin, hindi totoo. Kita mo, like everyone who's once with them, they will destroy exactly. But the thing is, nahihirapan silang i-destroy yung mga taong talagang wala ka makikita bakit. Kita mo, they tried to destroy me for 3 years. Bakla hanggang napagod na sila dahil wala naman sila makita sa akin. Hanggang nireport na lang nila akong patayin na sa Meta. Facebook. So, yeah, because wala naman talaga makikita. Ano kukuha mo sa akin? Kunin mo yung mga kalandian ko. But, with Saldico's new video, bakit important yung message niya dito sa bago niyang video? Because what he's saying here is that aside from the 100, of course, ilatag natin yung premise dito. Of course, Saldico is well advised by his lawyers what to say, what not to say, and they are really running for their lives. I think it is very, very real that they are really running because the institution, all the institutions of the government are really running after him. So that is pretty much established. But at the same time, Saldico is being assisted by his lawyers, and so yung kanyang mga exposés is really calibrated. Ganon. Of course, what we want to hear is something that is more sincere, more agreeable to everyone on the moral aspect of his story, na kung magsasalita ka, itodo mo na lang din.
'Diba? Yung kung gusto mo ng redemption, itodo mo na lang din. Sabihin mo na lang din, umamin ka na lang din doon sa iba mong mga kasalanan na hindi pa namin tinatanong exactly kung ano. 'Di ba? Ikaw na yung magsabi. Ano yung iba mong mga kasalanan? Okay. Ngayon, doon sa substance nung sinasabi ni Saldico, ang nakakaloka kasi dito, aside from the 100 billion that he talked about doon sa mga previous niyang video, ang sinasabi dito ni Saldico ay yung 56 billion na pinag-uusapan nyo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na sinabi nyo 52 billion, it is 56 billion. At yung 56 billion na yan is above and beyond the 100 billion insertion na inutos ng Pangulo. So, ibig sabihin, nakapagbigay na ng 56 billion, aside from that, meron pa tayong 25 billion sa kabilang aspect. Ang eksena niyan, ang clue talaga niyan, kaya ito napasabog ng bonggang-bongga, is baka hindi dumadating ang remittance kay BBM as he expected. Correct. It is, kaya niya pinasabog, wala kayong binibigay sandali. Okay, so pinasabog niyang ganito. Kaya alam niya rin na maraming ghost. Kasi that is the agreement. Bahala na kayo dyan, kumuha kayong basta, babatuhan niyo ako. Kaso, walang binabato, baka nadidelay or kulang yung mga binabato pataas. Adik ka. Alam mo, ang adik, ayaw nabibitin. Diba? Ayaw nabibitin. So ngayon, gago ka ha. So inilaglag niya na lahat. Kasi nga, ginago niya siya Ginago niya yung adik So yung adik, ginago kayo in return. Napagtripan kayo ng adik ngayon. Napagtripan kayo ng adik. It's as simple as that. Nagigets ninyo. Kaya yung sabi ni Vince na, bakit siya magpapasabog? Simple. Baka hindi umaabot sa kanya. Nadedenggoy siya ng mga errand boy niya. Correct. Hindi lang nakakarating sa kanya yung mga remittances. Ayun na nga. Kasi nga, di ba, baka nga ang tagal niyan, di ba? 2023, 24, baka madedelay. Baka nagreklamo na rin si Mamshi na putang ina, nasa na yung mga nasa na mga epektos. Baka nagalit si Mamshi. Nasa na yung mga epektos? And alam mo, itong pagpapakita nito ni Saldico ng listahan, this is something that BBM, ito yung listahang titingnan ni BBM at ni Martin. How much reach BBM? How much reach Martin? Asa may listahan? May listahan bang bago? May listahan. Okay, patuloy mo na. Ato, teka ha. Teka. Balikan natin yung video mamaya. Ito yung listahan niya. Ayan yung lahat ng deliveries na pinakita niya. Ayan. Ito yung listahan niya. Ayan. From September 1, 2022 to December 24. Hanggang 2024 lang pala to. December 5, 2024. Kaya siya tinanggal ng January 2025. Di ba bigla siya tinanggal as Appropriations Committee na walang reasoning? Bakit walang reasoning? Bakit siya biglang tinanggal? Di ba? At sino nagtanggal? Si Sandro ang nag-motion. Ay, motion is vacant. Tapos ang pinalit nila, si Stella. Kasi baka si Stella ha, wag mong kailangan mag-improve ka sa gawain ni Saldi. Ay, ano pala, August 2020. Tama pala, 2022 to 2025. Pero tingnan mo, patingin niya listahan. Patingin niya. Ayan, teka. Ito. This is the 2022 deliveries. Okay, 2023 deliveries. Phase 2R. Sino si R? Romualdez. I do not know. Ang sabi niya, yung mga delivery talaga, dinideliver talaga kay Martin. Utos ni Martin. Ganon. Tapos may drop-off sila ng pera.
Which is yun So na yung ito sa yung mga, Forbes. ito yung mga deliveries of the moment. Sige, ano pa next? Ayan. Ayan, 2024, 2025, tingnan niyo, saan ba ay, may mga pinakamaraming deliveries dyan. 1 billion November 2022. Ito yung paano, pa F1. Ayun Diba, yung Sas? F1. Yes, November 2022. February 2023. Okay. Let's just Kita mo, look at nakakaloka sa kanila. Nakakaloka sa kanila. Ano, kakaupo pa lang talaga. Oh, kamkaman na. Oo, kamkaman na. Diyos ko. Ayan, October 2023, Sas, ito yung ano, Afghan issue. May Afghan issue na nito. At See, in nakakaloka 2020, oo. And in 2024, look at them, halos 1 billion, 1 billion na. This is the time that they were, impeachment na nito ni Inday eh. Yeah. Pa-impeachment na yan, Inday eh. So, tapos, sige, ituloy mo pa. Ayan. Fino-float na nila yung idea na impeach si Inday. Tapos, ayan o, ayan o. Inday. Oo. So, 2024, halos 1 billion na sila every, deliveries. Pinakamababa is 500,400. 400. So, 400. August 2024. And then, so can you December. imagine, in 1 month, yung December, ito na yung mainit dun sa budget deliberation eh. Remember, yung maingay na tayo niya na yung BICAM kailangan i-televise, yung inaabangan natin, yung hindi natulog si BBM para reviewin daw ang budget. Mababa ang mga deliveries niya. Oo? 250, 750, 500, Pasko. Bakit kaya siya Bex tinanggal? Kasi biglang mababa yung deliveries eh. Sunod-sunod mabababa. Oo, bakit 250 na lang yan? Bakit 750? Bakit 500? Bakit 500? Alam mo kailan siya tinanggal? January 11. January, correct. So, 250, 750. January, 500, 500. Meron pang 125. Oo, bakit ang bagal ng collection? Parang ganyan, bakit ang bagal ng collection? So, baka feeling nila, kinakatsyung ni Saldico. Oo. Mababa na masyado yung deliveries. Oo. Pero patuloy pa rin siya o ikaw pa rin ang errand boy. So ngayon, tuloy-tuloy yung pagiging errand boy niya next. Ayan, so ngayon, next pa girl. Next. So April ayan, yan. April. Dito na tayo, 2025. Oo. February, ito na yung impeachment ni Inday eh. Final na to eh. Nagkaanuhan na to sa Congress. 500, uniform yung deliveries, 500 million, half billion. Ayan. August 2026. Kaya ito nilaglag na kasi bakit puro dalang to 500 million? April 500 million. Tapos ano yung May? April and then May. April, May 500 billion pa rin. Kaso nung May, bakit nung April 2 beses lang? Nung May isang beses lang. Actually, mabagal yung remittance. Yeah. February 2025, 2 billion siya. February, 2 billion. January, 1 billion. Ayun na nga, mabagal nga. Kasi kita mo yung iba, kita mo yung dati, puro 1 billion. Kita mo yung July 2024, nakailang billion yan? 1, 2, 3, 4, 5 billion. Tapos, bakit ang bagal? Siguro naggaganon lang sila. Bakit ang bagal ng billions? Ngayon, kaya kita mo, yung pagdating ng March, isang beses lang, 500. Nung April, at the day pa na nung April, ilang beses? April, 1 billion. 2 beses. Nung May, isang beses. Nung July, isang beses. Nung August, walang June. 216. Walang June. So ngayon, kailan nila pinabagsak si Saldico? After August. Meron delivery Kasi bakit ang tumal?
bakit ang tumal ng ng bentahan ng basura? Nagigets ninyo? Nagigets ninyo? Kung ano yung bakit biglang sumabog yung utak ng addict? At bigla niyang naisipan na ilalaglag ko na to si saldi ko. Hindi ba? So, ngayon, nung sinabihan siya ni Romualdez na umalis ka na lang, I think hindi siya kanya sinabi ni Romualdez na galit sa iyo ang Pangulo dahil ang bagal ng remittance. Umalis ka na lang. Ginanon siguro siya. Siguro naging lang sa kanya si Martin na pampalubag loob na umalis ka na lang. Kami na lang. Pero inano siya ni Martin na kami mag-aayos nito, ganyan. Pero siguro ibig sabihin ni Martin na kami mag-aayos nito is galit sa kanya si BBM. Bakit ang salapi? Kayo na lang ang eksena. Kaya natanggal din si Martin as speaker. Yes, correct. Kasi yung nakita niyo naman yung delivery, di ba? Bakit biglang tumumal? Mga delivery ko sa inyo, hanapin niyo kanino na. Yung message ni Saldi ko ay hindi ito para sa korte, kundi para dun sa dalawang magnanakaw. Correct. At hindi rin para sa atin. Hindi para sa atin. Ito ay dalawang magnanakaw yan. Para sa dalawang magnanakaw na hindi ako, parang ang gustong palhatid ni Saldi ko, ay hindi ako ang dapat mong awayin bongbong, kundi yung pinsan mo. Dahil ito lang ang pinadeliver sa akin. Yes. Kaya ngayon, si Martin, siguro si Martin, kaya nga, di ba, iniipit si Martin ngayon din, di ba, na kakasuhan, ganyan na, siguro, siya, nasa ng pera. Di ba, ginagawa niya siguro. Teka. Ito pa. I-point out ko rin to. Alam mo kung bakit naisip ko na gano'n? Kasi ang sinabi lang ni Ping Lacson, 52 billion, di ba? Asan yung 4 billion? 4? Bakit 4? Kasi 56 billion yung sinasabi ni na total na dineliver niya eh. Asan yung 4 billion? Asan yung 4 billion? Sinong bumulsa ng 4 billion? Ay, basta ako, hindi ako Diba? So, ngayon, kaya itong pagsasalita nito, ni Saldi ko na to, it's not really for us, it's not really for everyone. At alam natin na tactics to. Well-advised si Saldi ko ng well-advised si Saldi ko ng abogado niya eh. Diba? Yung sinasabi sa mag-accounting tayo. Magkano ang sinabi ni Saldi ko na dineliver niya? 56 billion. Tapos, yung kay Lacson, magkano? 52 billion. So, ibig sabihin, may missing 4 billion. Yes, nasaan ang 4 billion? Pero, kanino niya dineliver yung 56 billion? Kay Martin. Sa yung deliver, Sa Guado. Through the instructions of Martin Romualdez. So, merong itinagong 4. Yes. Di ba? So, nagtutugma yung mga deliveries. Nagtugma yung kay Ping Lacson at nagtugma doon kay Yes. Ang difference mo lang ay 4 billion. That is 4.5 billion, oo. Ibig sabihin, nasa within of margin of error. Yung mga pinagsasabi niyo. Yung sinasabing siguro, yung 52 billion, yun talaga yung natanggap ng Pangulo. Yun yung lumalabas kay Lacson. Ito lang yung na-deliver sa kanya. Pero, merong kumupit ng 4. Okay? May kumupit ng 4. 4.4 billion. 4.4 billion. Ngayon, ang gustong pahiwatig dito ni Eksena, kaya siguro kung sino-sinong pinagtatanggal. Kasi,
Baka gusto niya ano yun, napraning. Tangina kayo, ha? Sinahanap niyo kasi yung nagbulsa ng 4. Sino nagbulsa ng 4? Di ba? Naloka siya. Kaya ngayon, kung sino-sino pinagtatanggal, tinanggal si Martin, tinanggal si Bersamin, tinanggal si Tribe, tinanggal si Amina. Kasi baka kayong nagbulsa ng 4. Correct. Oh, correct na. Ang adik, di ba, ang adik walang konsensya yan magnakaw. Walang konsensya. Nakawan mo ng isang butones yan, putang ina, magwawala yan. Oo, ito, 4 bilyones to. Ngayon, nagalit pa yung adik. Binibigyan ko na nga kayo ng para sa inyo, pati ba naman yung para sa akin, kakatsungin nyo. Yan ang mentality ng adik. Diba? So, yun. Kaya nung pinapanood ko yung video kanina ni Zaldico, ito ang message nito ni Zaldico. Ang message niya, para dun sa dalawa. Kaya tingnan nyo, di ba, from the very beginning, I am not buying the story na, ay hindi, si Zaldico hindi niya dinidiin si Martin, hindi yan. No. Yung unang video ni Zaldico, sinasabi niya yung involvement ni Martin. At yung description niya doon sa involvement ni Martin is basically yun yung participation niya doon sa relationship niya. Hindi niya ina-absolve si Martin dito. Hindi niya ina-absolve si Martin. So, ang eksena ng buhay dyan, pinapahati niya sa Pangulo, ito ang dineliver ko as promised. Ngayon, yung sinasabi ninyong 52 lang, may 4, may nangupit. Galit pa naman ang magnanakaw na pag nanakawan mo siya. Oo. Baka galit ang magnanakaw, lalo na addict na magnanakaw. Lalo na addict na magnanakaw, na binigyan niya na nga kayo ng karapatang magnakaw ng for you. Turf mo yan, turf. Pero wag mo kukunin yung para sa kanya. Ang para kay Pedro ay para kay Pedro. Ang para kay Juan ay para kay Juan. Correct. So na-imbier na sila, na pati ba naman sila, kakatsyungan nyo. Kaya sumabog na kayo ng adik. Ganyanan pala ha. Wait, ipapakita ko ang produkto ng mga ginawa ninyong pagnanakaw.